Wasak ang hulihang bahagi ng itim na Toyota Land Cruiser ni Mayor Ahmad Mitra Ampatuan matapos tamaan ng rocket-propelled grenade sa isang pananambang. Kitang-kita ang sunog na pintura, yupi-yuping bakal, basag na salamin, at bakas ng usok na patunay ng lakas ng pagsabog. Personal na ininspeksyon ng alkalde ang kanyang sasakyan at sinabi niyang malinaw kung gaano siya kalapit sa kamatayan. Sa kabila ng matinding pinsala, nanatiling buo ang kabina ng sasakyan, dahilan kung bakit siya nakaligtas, isang bagay na itinuturing niyang himala. Ipinahayag ng alkalde ang kanyang taos-pusong pasasalamat sa Allah sa patuloy na paggabay at pag-ingat sa kanyang buhay. Para sa kanya, malinaw na hindi pa yon ang itinakdang wakas, at may tungkulin pa siyang dapat gampanan. Anya, ang bawat tama sa sasakyan ay paalala ng panganib na kanyang dinaanan, at patunay ng lakas ng pananampalataya, at pananalig. Ayon sa ulat ng mga otoridad, bandang alas 6 ng umaga noong January 25. Papasok sana sa isang gasolinahan ang SUV ng alkalde sa Sharif Agwak nang biglang pinaputukan ng RPG mula sa kabilang panig ng kalsada. May isa pang armadong lalaki na nagpaputok ng baril patungo sa sasakyan. Sa kabila ng pagsabog at makapal na usok, mabilis na nakaalis ang konvoy at nailigtas ang alkalde. Dalawa sa kanyang security personnel ang nasugatan, habang 3 sa mga suspect ang napatay sa operasyon ng pinagsanib na puwersa ng pulis at militar. Isa pang suspect ang patuloy na tinutugis. Kinumpirma ng pulisya na ito na ang ika-4 na tangkang pananambang laban kay Mayor Ampatuan. Sinisiyasat ang posibilidad na may kaugnayan ito sa lokal na politika at posibleng paghihiganti. Isang task force ang binuo upang tukuyin ang pinagmulan ng mga armas at alamin kung sino ang nagplano ng pag-atake, pati na rin ang posibleng pagkukulang sa seguridad. Nanawagan ng alkalde ng mas mahigpit na proteksyon at iginiit na hindi dapat na maulit ang ganitong uri ng karahasan. Anya, malinaw na planado at hindi ordinaryong krimen ang insidente dahil sa klase ng armas na ginamit. Sa kabila ng takot at trauma, nananatili ang kanyang pasasalamat at determinasyong magpatuloy sa serbisyo. Ang nasirang sasakyan ay nagsisilbing matibay na paalala ng panganib na kanyang nalampasan at ng panibagong pagkakataon sa buhay na kanyang ipinagpapasalamat.